May mga nagbabalik at may mga bagong mukha sa Senado at Kamara matapos ang midterm elections. Panawagan ng isang grupo ng mga negosyante, mag-focus sana ang mga mambabata sa paglago ng ekonomiya. Yan ang agenda report ni Sujin Kim. Pinangunahan ng PCCI ang panawagan para sa agarang pagpasa ng mahahalagang panukalang batas na magpapalakas sa negosyo at investment sa bansa. Because for a while, this had been, I would not say neglected, but the attention is focused on some other important equally important matters. But sa panayam, tahasang binanggit ni PCCI President Enonina Mangyo ang tatlong pinakamahalagang batas na dapat tutukan ng Kongreso. Una, ang Magna Carta for MSMEs. Dapat palawakin ang access ng maliliit na negosyo sa mas murang pautang at tanggalin ang regulatory cover ng BSP sa SB Corporation para mas malaya itong makatulong sa MSMEs. Because you have to remember, the best support that we can give to our SMEs is to provide them with a more competitive interest rate. Because remember, the SMEs is the backbone of our economy. Pangalawa, ang International Maritime Trade Competitiveness Act. Giit ng PCCI, masyado nang mataas ang singil sa shipping charges. Panawagan nila, dapat i-regulate at iayon sa international best practices. Our international maritime trade competitiveness. Our charges right now are not competitive as the one that we have, that our neighboring ASEAN countries are having. Pangatlo, ang National Quality Infrastructure Act para mapataas ang antas ng kalidad ng produktong Pilipino. That will facilitate our local products to the international market. Again, we have to look at our possible ways and means to be competitive in our export in terms of quality and price. And I think one of the items that we have to consider is our supply chain. Iginiit ni Manyo na kailangan ng Pilipinas ng mga mambabatas na hindi lang matino at may integridad, dapat may malalim na unawa sa ekonomiya, global trade at kung paano nakakaapekto ang mga batas sa negosyo. We only want them to really be more focused on our economic development. And because one of the items that we feel is being overlooked is our sensitivity on inviting investors, foreign investors to the country. Although our president is so serious, as you notice, he's moving around, showing the world what the Philippines is, being the investment hub in Asia or ASEAN countries. But I think we have to focus more on the industry, on the private sector. Tiwala naman si Manny Ocampo, Senior Managing Director ng Investment Capital Corporation, na mas matututukan ang ekonomiya ng mga bagong halal na mambabatas. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.